Magandang araw na muli mga boss. Kung ganito yung sasakyan nyo, kayo na yung mag-change oil. Madali lang naman, gamit ka ng box wrench sa number 17 para maluwagan mo itong drain plug. Pag maluwag na yan, pwede mo nang tanggalin itong drain plug nya. Tapos, hayaan mo lang muna siyang tumulo at pagkaunti na lang, tsaka mo ngayon ibalik itong drain plug na tinanggal mo. Hihigpitan mo pa rin yan gamit yung box wrench mo na number 17. At pag okay na, balik ka ulit dito sa ibabaw ng makina mo. Gagamit ako dyan mga boss ng flashing oil. Para sa akin kasi malaking bagay na ipina-flashing mo itong makina mo every time na mag-change oil ka. Pag nagpa-flashing ako, ang ginagamit ko dyan mga boss is itong RevX 40. Subok ko na kasi yan mga boss na nakakatanggal yan ng malapot na langis na kumapit dito sa loob ng makina. Kaya kadalasan sa video ko, yan ang makikita yung ginagamit ko. At pag naisalin ko na itong 2 litrong RevX 40 na gagamitin kong pang-flashing, tatanggalin ko na itong embudo, tapos ibalik ko na ngayon yung engine cap niyan. Pag okay na, mahigpit na itong engine cap niya, start ko na itong makina. Pag umi-start na itong makina mga boss, hayaan nyo lang siyang naka-idle. Hindi nyo siya kailangang i-revolusyon, wala na kayong ibang gagawin. Tapos, hayaan nyo lang siyang umaandar ng 5 minutes. At pag na-consume nyo na yung 5 minutes, pwede nyo na ulit patayin itong makina or switch off itong makina. Tapos, babalik ka ulit dito sa ilalim ng sasakyan mo gamit yung number 17 na box wrench, luluwagan mo ulit yung drain plug nya. At pag maluwag na itong drain plug, pwede mo nang kamayin yan para mas mabilis mong matanggal itong drain plug nya. Tingnan nyo mga bossing, di ba? Maitim pa rin yung langis nya kahit na gumamit ka na ng pure oil pang flashing. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, malaking bagay talaga yung kahit papano nababanlawan nyo itong makina nyo ng langis din bago nyo ilagay yung paborito nyo langis. O dito naman ako ngayon sa oil filter nya mga boss. Gagamit ako dyan ng oil filter rinse. Siya nga pala itong oil filter rinse ko, improvise ko lang yan. Pero magandang pantanggal yan mga boss kasi hanggang sa pinakamalaking oil filter, kaya niyang tanggalin. At pag nailagay ko na ng maayos itong oil filter rinse ko, gagamit ako dyan ng open rinse sa number 19. Yan ang gagamitin kong pangluwag dito sa oil filter. Pag naluwagan ko na itong oil filter, pwede ko na ulit tanggalin itong oil filter rinse ko. Tapos pipihitin ko na lang yan ng kamay ko mga boss para matuluyan ko nang tanggalin itong oil filter. Kaya lang medyo mainit mga boss kaya gumamit ako dyan ng basahan. Wala ako malamig na, yung pala habang tumatagal na hawak ko lalong umiinit. Kaya gamit itong basahan, inilabas ko na itong oil filter nya. At syempre naman mga boss, bago mo ilagay yung bagong oil filter, punasan mo muna itong base ng paglalagyan mo ng bagong oil filter. At dito naman sa bagong oil filter, bago mo ilagay yan, pahiram mo ng oil itong o-ring nya. Para pag ikinabit mo na yan at hiligpitan mo, hindi pumilipit itong o-ring dito sa oil filter. Pwede kasi magkaroon ng leak yan mga boss kapag yung o-ring dito sa oil filter is pumilipit or mawala sa align. At pag okay na, gamit ko ulit itong oil filter rinse ko, ipa-final ko na yung paghigpit dyan. Sa paghigpit naman ng oil filter mga boss, wag naman yung sobra-sobra. Kasi nga, yung o-ring yan is goma lang naman. Kaya kailangan dyan yung tamang higpit lang. Para sa bandang huli, hindi kayo magkaroon ng problema. At dahil okay na, tinanggal ko na itong oil filter rinse ko, tapos pinunasan ko yan ng basahan para pag nagligtas ako, madali lang. At dahil okay na ako dyan mga boss, balik ulit ako dito sa ilalim ng sasakyan. Yung drain plug naman ang ilalagay ko ngayon. Siyempre naman bago ko ilagay itong drain plug, pupunasan ko muna itong oil pan nya. Pag okay na, tsaka ko ngayon ilalagay itong drain plug. Papakapit ko muna yan dito sa thread nya. At pag kumapit na yan mga boss, gamit ka ng number 17 na box wrench, tsaka mo ngayon sa higpitan ng maayos. O diba mga boss, kung kayo yung gagawa ng sasakyan nyo, madali lang naman. Na pag nahigpitan mo na itong drain plug nya, pwede ka na ulit bumalik dito sa ibabaw ng makina mo at pwede mo nang isalin yung paborito mong langis. May nakaredy nga pala si customer na 1 gallon pero ang capacity niyan mga boss is 6 liters. Hindi nyo isasalin lahat yan mga boss. 5 liters lang muna yung isasalin ko dyan tapos i-start ko itong makina. Pag nagkulang, doon ako magdadagdag. Ganun ang style ko mga boss para hindi ako sumobra sa pagsalin ng langis. Kumbaga, i-level nyo muna dito sa dipstick. Pag nag-level na siya or nag-pull na siya, tigilan nyo muna. Start nyo muna itong makina.
After ng ilang minuto, patayin mo uli yung makina, tsaka mo ngayon sukatin ulit dito sa dipstick at pag nagkulang, tsaka ka ngayon magdadagdag para makomplete mo yung langis. At dahil nga sa naka-level na itong langis niya or naka-full na dito sa dipstick, tatanggalin ko na ulit itong imbudo tapos yung engine cap niya ibalik ko tsaka ko start itong makina. Muli mga boss, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Muli, maraming salamat.